That time nung Tango Mike namin, hindi namin ine-expect eh. Kasi first 15 days ata yon, na-deploy na kami ng ng Bukidnon. Purposely doon yung sa 4ID yung namin eh, yung area namin. Oh, tapos nagkataon na pumutok yung Marawi Sage. So dinivert kami doon sa Marawi. Yes. Oh. Nag-test mission na kami nung before nangyari yung Marawi. So tapos yun na nga. So grabe yung namin mindset na kami kasi sinasabi ng namin ng course director namin na yun nga kami, sama kami sa Marawi. Sino yung course director niya? At that time si Major Del Rosario. Oh. Tapos yun na nga, before kami pinasok doon sa sa ground zero, siyempre sa part namin wala kami magagawa. Tapos isa pa parang challenging on our part kasi from conventional type of tawag niya warfare na nandito ka sa bundok, tapos mapupunta ka ng ng urban. Tapos yun, ang scout ranger training na tinuro sa atin is so purely sa bundok na guerrilla type na training. So yun, parang challenge on our part na from rural to urban. So nung pumutok sir, lipat kayo agad? Lipat kami agad. Ano yung naging, makwento mo sir, yung paano kayo dumating? Nung kakarating namin doon, parang kami. Kasi siyempre, yung ibang unit, grabe yung daming protective equipment. May mga Kevlar, may mga vest na may plate. Samantalang kami, lang, yung purong-purong na pang ng sugat. Yun lang. Pang tourniquet. Yun lang yung dala-dala namin. So tapos, yung pinauna man na pinapasok is class 200. So mga first week ata nun, may may casualty na dalawa sa kanila. So Kia sir. Kasi nung time na yun, pilit nilang pinapasok yung yung bridge na hindi mapasok-pasok gawa ng may sniper na nakaabang doon sa kabila. Yung Mapandi Bridge. Mapandi Bridge yan sir. Actually, yung trade pero yun nga, hindi kaya. So with the support of our air asset, so yun. Malaking tulong yun. Yun nga, tapos nung mayroon ng casualty ng class 200. So that's the time yung JSOG, yung mga nila, protective gears nila, in-issue sa amin. Yung Kevlar, yung vest na may plates. So ano na yung mga attitude mo sir? Ito na? Sa feel ko, ito mas sa feeling ko ay mas safety ako dito kasi siyempre although every time na may operation may man tayo sa Panginoon, tayo sa Panginoon. Pero tropa ko lalong-lalo na sa ka-section ko, siyempre hindi sila mapakali, mga ganyan. Tapos yung iba naman parang parang aligaga na type na Pero yun, sinabihan ko sila na this is the real McCoy. So, kaysa naman doon tayo sa bundok na naghahanap tayo ng kalaban, dito mismong kapitbahay lang natin or kalapit na bahay naandyan na. Ito pa, kaysa maghahanap tayo ng dito na talaga matitest yung kung hanggang saan yung kalidad or hanggang saan yung yung abilities na pinag-aralan. Tapos nakikita ko rin nung time na yon, parang lalabas talaga yung yung tunay na ng isang tao. Kumbaga nung yun na-issue na kayo ng ano yung first pinasok nyo na building yun? O yung talagang actually yung nangyari sa amin sir, yung point of entry namin, dito kami sa likod dumaan.
ibalik cleanery muna namin yung sa may likod na banda ng ano, yung sa may papuntang ano, sa may lake. Oh. Actually, marami pa ngang mga civilian at that time na ayaw umalis sa mga bahay nila. So, paano nyo? So, sinabihan namin, pero before that, briniping ko yung tropa na eto, maraming mga civilian to. Kumbaga, hindi pa siya malapit sa ano sa ground zero, pero may maraming civilian. Huwag kayong trigger happy. Kasi merong iba, sir, na kumbaga, may mga tao diyan, bubugahan agad. So, pag i-assist muna natin. Kumbaga, kung walang capability yung civilian na nandiyan, though hindi tayo magkumpiyansa kasi nga baka naandun napasukan na yun eh. Parang kumbaga humalo lang siya sa crowd ba. Mahirap i-determine kung ano. Mahirap talaga siya. So, every time na sir, na meron kaming nakuha mga civilian, so turnover naman agad sa namin sa TCP para sila na doon mag-screening kung baga itong mga taong to is cleared or hindi. Tapos, yun na nga, as kada bahay na kiniklear namin, parang wala sa isip namin ba na meron palang nilalagay every bahay ng mga IED. So, syempre, hot na hot yung ibang tropa, pasok na mga pasok. So, without any precautionary measures. Pero yun na nga, ang sabi ko sa kanila, every time na papasok tayo or mag-CQB tayo ng isang building, never at never nyong puputulin yung isang section natin. So, parang section leader ka? Oh, section leader ako. Kumbaga, kung isang team ang papasok, huwag nyo hayaan si lead scout, si guide lang ang mauna. Kung halimbawa, mapin down itong dalawa, gagawa kayo ng paraan na mahugot. Huwag niyong pabayaan na, kumbaga, pag napin down, atras kayo lahat. Yun yung palagi kong ini-inculcate sa kanila, ng mga tropa ko na kaseksyon ko na ganon dapat wag nating iwanan ang mga tropa natin kapag halimbawa may building na yung unfinished na hospital, green na building yun eh, mga more or less nasa 3 floors kasi yung building na yon ang section ni Lieutenant Pascua ata yun or ni Lieutenant Abanyel ba, inattempt na pasukin. Nangyari, parang may siya eh. Ang kasi, yung structure ng building is yung parang first floor niya is nasa ilalim. Kasi may parang ground floor siya ba. Yun yung first floor niya. So may nakita man yung na parang platform na parang pinasadya na papunta doon sa second floor. Parang kahoy lang siya ba na pwedeng madaanan. So, siguro, niisip ng kabilang section na walang walang laman to. Kasi tahimik. Kasi, parang inaano nila eh. Tinatry nila na na tapunan ng granada, walang walang reaksyon. Tapos binubugahan nila ng yung sa 60, wala din. So noon pinasok ng isang team yon. Ang nangyari nung nakaakyat na sila sa second floor, dumaan doon sa may parang platform na kahoy. Doon nagkabulagaan yung nila, yung lead scout, tapos merong doon, may laman pala na dalawa na armed Maoti group. Ewan ko kung ano nangyari doon kasi kwento pa ng ng lead scout nila is hindi siya naka-react agad kasi mga split of second. Nagka-draw. Oo. Lahat sila naggaganyan.
So, parang naunahan siya na ano ng kalaban, pumutok. Ang ginawa niya, parang pumunta siya doon sa may bintana, tumalon. Tapos tumakbo papunta dito sa likod ng ano pinaka tail scout na. Tapos ang team leader nila, tapos yung ano yung regiment naiwan sa loob. Tapos ang worst pa is yung regiment nila is natamaan. Ibali parang ang katawan niya is nakapatong lang doon sa may ano sa may hagdanan banda na ano ba hindi siya na kuha agad. So, 'yun. In short, ang nag-rescue nung ano nung regiment na 'yon is ano din na pulis. Pero sa kasamaang palad nung in-attempt na kunin ng ano ng PNP na headshot. Classmate mo rin. Classmate namin. Si, Kaya si Lieutenant Kimayong, si Patrolman Kimayong. yun yung raduman. Hindi sir, yung ano, yun yung ano nag-attempt na Mag-rescue. rescue na PNP. Si ano yung regiment si Diff pangalan nun, si PFC din yun na army. Kaya hindi ko makalimutan na building na yun kay after that incident in section ko yung ano Rescue. nag-clear ng ano ng building na yun. Nagkataon din nung papasukin na sana namin kasi may butas na may rat hole na siya doon sa may pinakababa na floor. So doon sana kami papasok. Yung concealment namin is ano lang, yung unfinished na wall ba na puro lang hollow blocks. Doon kami nag-cover. Pilipilira kayo. Para hindi siya cover Concealment lang kumbaga kasi tatagos yung ano, yung bala nun. Parang ano man, nakatunog yung nasa loob na kalaban. In-strapping yung ano, yung area kung saan kami wall. Yung lead scout ko na si PFC Magdalera. Katabi ko. Biglaan siyang nag-strapping na. Parang isang magazine ata yun yung ginamit ng kalaban. May hangin na parang gumanon sa ano ko dito banda gilid ko. Tapos siya biglang natumba. Ano nangyari? Sir, wala sir. Tapos maya-maya bumubula yung ano niya, yung bibig niya. Tapos nag-command ako sa lahat ng ano ko, ng ka-section ko na i-check yung ano nyo, kung may tama ba kayo. Sine-check nila. Tapos sinabihan ko si guide ko na tanggalin mo nga yung yung vest ni PFC Magdalera. Kay duda ko nasa loob yung yung tama niya. Kaya kasi wala man dito sa sa limbs niya, wala man. Pag tanggal dito mama. Parang siya. Ito yung yung pinaka na tangent siya ng kumbaga parang bumaba kasi konti yung niya yung vest niya. Supposedly dito yun kung yung vest parang bumaba konti, pasok yung bala. Yun, makaano pa siya. Actually nung time na yun, nagsabi pa nga siya sa akin na, sir, ayaw kong ibak. Gusto kong umante. Sabi ko, nagtawag na ako ng tangke para i-mid-evac siya. Nagtawag na ako nung before siya nagsabi na ganyan. Hindi, ipaano kita kasi delikado. Kaya nag-apply ka ng first aid, sir. Yung niya, pinatapalan ko yung yung kasi ang laki ng yung entry hole niya. Parang 762 ata na bala. Dito. Kaya, yun.
Gusto pa niya gumanti. Sabi ko, nakapagsalita, sir. Tapos ano pa, nakatayo pa, sir. After nung bumula yung bibig niya, nakapagsalita, nakatayo pa. Kaya nung dumating agad-agad yung tangke, pinapasok ko doon sa ano. Pero late na nung dumating siya sa medical station, blood loss ata. Tapos parang ang ano niya, yung baga is natamaan pati. Kaya hindi ko makalimutan yung time na yon kasi yung building after that nung inibak yung yung tropa ko na isa, yung mga ibang tropa ko parang nalumural andyan, nakita nila, na-witness pa nila, especially ako diyan sa harap ko, classmate ko na pin down, natamaan. So yung ginawa ko, sinabihan ko yung tropa na hindi tayo aalis dito not unless makabalos, makigante doon sa ano natin. Ginawa kong parang words of encouragement sa kanila na hayaan nyo ba na etong gagong to na nasa na bumaril sa kasama natin na iskapo. So, minotivate mo. Minotivate ko, sir. Kaya, so ginawa ko, si gunner ko, si radyoman ko, yun naman yung pero nung training pa namin, kaming tatlo yung kumbaga, palagi kami magkasama sa malasan, sa mga kamalatubaan, kumbaga, yun yung nakukuha ko sa kanila eh. Kaya sinabihan ko, tayong tatlo, pasok tayo. Kaya, sila naman, siguro, nahiya. Kasi, siyempre, ako nang pumasok na nauna dun eh. Yung section leader. Pumasok talaga. So, yun, at least, yung bumaril, napin down yung isa. Yung bumaril talaga ng, nasa tropa namin. Nakuha namin. Tapos, grabe yung gamit nila. Ang gaganda. Tapos, meron bang mga IR pointer. Kumbaga, pagka night, nila, makikita talaga yung parang may laser na gano'n. Pero, yung kasama na dalawa nila ng kalaban, naka alis o naka-escapo doon sa kabilang area. Pero at least man lang na napatay din namin yung bumaril ng kasamahan namin. Pang first wounded niyo, first year. So, Ilang araw namatayan kayo? Yun eh, before namatay si Captain Sandoval, yung building na yon, right after noon, mga dalawang building pa yung cleaner, parang mga pang third month or somewhat third month or second month ng Sage, kung hindi ako magkakamali. Kasi ang kampanya ni late Valor Awardee sa Captain Sandoval, kami talaga parang opcon sa kanila. Kumbaga, ang nangyari kasi nung sir, nung before naipit yung tropa ni sir doon sa may land bank, nire-refer nila yung na land bank building eh. Sir Sandoval. Before naipit yon, nagkataon din na parang, kumbaga, ang pinasama sa kanila na section is iba, hindi kami. Kasi yung na-clear namin yung parang school na malaking school, kasama din namin yung kampanya ni sir. 11th company. 11th company. Nung time na yun lang din yung time na hindi kami nagkasama. Kasi parang ang nangyari, binigyan ata kami ng parang kumbaga, pahinga muna kami. Tapos pinasama sa kampanya ni sir yung section ni Lieutenant Imatong. Yun yung kasama na at that time. Tapos, although nasa kami, stage na parang hindi naman pahinga, parang lang ba? Kumbaga, cool lang muna. Cool down lang muna. Parang yung
before na mga building, doon kami nag-stay. Eh, na-monitor ko sa radyo, grabe ng tawag namin, kasi hindi man mapasukan doon sa may ano, madirect ka doon sa building na yun, dito kami dumaan sa adjacent na building. So, kayo na yung pumalit. Oh, yes, sir. Tapos, Section mo na. section ko na. Tapos, noon. Tapos, pumunta kami doon sa ano, sa cleared na area. Ang dami pang mga tropa na nangyari nung in-extract na si sir, Nung nabalitaan nyo na siya na, na matay siya. nung namatay, hindi pa namatay si sir, no, sir. Actually, humihinga pa si Sir Sandoval noon nung dinala namin papunta sa tangke. So, kayo talaga din yung Oo. na-witness nyo pa yun. Oo, yes, sir. Ang tama ni sir, dito banda, tapos dito. Yun na nga, kasi hindi natin kasi sa blood loss talaga, doon talaga yung critical eh.